Ayun, good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer for the nation. Another night na naman po no, na nabigyan po tayo ng pribilehiyo to pray for our nation. Amen. And salamat po sa buhay ng bawat isa po sa atin, sa mga kasama po nating nanonood. At hindi ko na po ito patatagalin. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you for this night, O God, na kami po'y makarinig ng salita mo, kami po'y makapamagitan po para sa aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa pahinga, O God, na siyang ipaparanas mo po sa bawat nanunood, sa bawat kasama po namin sa gabing ito. And Lord, dalangin ko na tanging salita mo mamutawi sa bibig na to, ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna, Panginoon. Salamat din po sa dakilang bagay na pangyayarihin mo po sa gabing ito. Salamat sa mga puso na handang saluhin yung salita mo, O God, and hayaan mo, Lord, na sa aming pakikinig, sa aming pananalangin, Lord, tanging yung focus po namin ay tayong sa iyo lamang, O God. Ikaw po siyang maluwalhati, O God, mapangiti ka po namin yan sa langit. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na siyang Lord, alam po namin na may dakilang bagay na pangyayarihin, and Lord, ikaw, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala, O God, in Jesus' name, Amen and Amen. Yan, good evening po muli sa ating lahat. At ang ating text po ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 5 verse 16 to 17. Sabi po rito, making the most of every opportunity because the days are evil. In verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord wills. But the Lord will is. Amen. At ang ating title ay pinamagatan ko pong Live a Meaningful Life. So, konting background lang po tayo kung bakit po ito isinulat. Amen. Isinulat po ito para paalalahanan po ang bawat Kristiyano na maging wise sa paggamit po ng time. Mamuhay ng tama kahit mahirap ang mga nangyayari. At alamin po ang kalooban ng Panginoon, hindi lang po ang gusto ng mundo. And si Paul po ay nagbigay po ng practical instruction kung paano po mamuhay bilang children of light. At kailan po ito sinulat ni Paul? Isinulat po niya ito ng time na siya po ay nakakulong. At para kanino po ito sinulat? Para po sa mga believers sa Ephesus. Amen. At sa mga churches sa paligid po. Hindi lang para sa isang church, kundi para sa lahat ng nananampalataya sa relihiyon na yon. Amen. At ang purpose nito ay para patibayin po ang pananampalataya nila at turuan sila paano mamuhay bilang mga tunay na tagasunod ni Lord. Amen. At ayun po, meron po tayong tatlong text lang po sa gabing ito. I mean, tatlong points po sa gabing ito. Ay una po dyan, be wise with your time. We are reminded sa word po na nabasa po natin na life is short. Amen. Time is precious and every moment is an opportunity to honor the Lord. Amen. Sabi nga po dun sa verse, no, make the most of every opportunity because the days are evil. Pasama po ng pasama yung mga nangyayari sa mundo. Kita naman po natin, ang daming war na nangyayari. Amen. And pati tayo apektado po ng mga nangyayari po sa ibang bansa. And ibig sabihin lang po noon, huwag na natin sayangin ang bawat araw sa mga bagay na hindi naman po nakakatulong sa atin. Hindi naman po nakakatulong sa pag-grow po natin at paglakad po natin bilang isang lingkod ng Panginoon. At naway sa araw-araw po nating buhay, tanungin po natin yung mga sarili po natin na kung yung inaalaw po ba natin ay makakatulong, yung ginagawa po ba natin ngayon ay makakatulong in the future. Amen. Or makakatulong sa pag-grow po natin. At kayo lang po yung makakasagot nun. Kasi kung ano po yung decision na ginagawa decision natin ngayon ay pwede pong maka-apekto po or makaka-apekto po talaga sa future po natin. Amen. Kaya ayun po, laging sinasabi po sa atin na ayus-ayusin po natin yung decision po natin sa buhay. Amen. Kung titignan po natin, no, maraming tao ay
hindi po nila namamalayan na sinisira na po nila yung buhay po nila. Amen. Or maraming tao, hindi po nila sinisira yung kanilang buhay sa isang araw lang. Amen. Unti-unti po. Usually po nawawasak po ang ating buhay because of our daily decisions. Amen. Yes, hindi ka nagdidesisyon na sirain yung buhay mo. Pero hindi ka rin nagdidesisyon na ayusin ito. Amen. At ayun po yung pinakadelikado po. And pangalawa pong points po natin ay recognize the reality of the world. So ano nga ba yung realidad ng buhay or ng mundo? Amen. Ang mamuhay po sa panahon po natin ngayon ay hindi po madali. Tama. Hindi madaling mamuhay ng tama. Amen. Kasi yung tama po nagiging mali na sa paningin ng iba. Yung mali nagiging tama na po. Amen. At ang mundo po is full of distraction, temptation, and pressure that can easily pull us away from our purpose. Amen. Pero tayo po ay tinatawag ng Panginoon na mamuhay po differently. Amen. Panindigan ka. Amen. Kahit na at kahit pa tama, piliin po natin lagi ang tama. Kahit na mag-isa mo na lang, kahit na wala pong nakakakita, ay gawin po natin kung ano po ba yung tama. Amen. At pangalawa, last point po natin ay seek God's will above your own. Amen. Ang meaningful life ay hindi po nasusukat sa kung gaano po tayo ka-success, gaano man tayo kayaman, gaano man or ano man yung narating natin sa buhay. Amen. Ang meaningful life is measured by obedience, yung pagsunod po natin sa Panginoon. Dahil sinabi po doon, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Amen. Ang taong mangmang po ay namumuhay without purpose, without direction. Amen. Without listening to God. At ang taong wise naman po ay isinisik po niya kung ano po ba yung kalooban ng Panginoon. Nagbabasa ng salita ng Panginoon, nananalangin, at inaalaw niya ang Diyos na i-lead siya. Amen. Sa bawat decision. Tama. As a conclusion po, ngayong gabi naway maging reminder po sa atin ito or panawagan po sa bawat isa po sa atin. Bata ka man, matanda, matagal na sa ministry, bago pa lang na uma-attend, redeem the time. Amen. Bantayan po natin yung kilos po natin. Piliin po natin yung sasamahan po natin. Piliin po natin yung papakinggan, panunuorin. Amen. Yung gagawin po natin. Kasi hindi po ito yung time para magsayang ng oras. Ito po yung time ng pagsaseryoso. Amen. Kabila't kabila yung naririnig nating mga issues, mga war. Ang dami pong nangyayari tama sa mundo. Kaya naway tayo po na nakakilala sa Panginoon, maging wise po tayo sa paggamit ng oras natin. Gawin po natin kung ano po yung pinapagawa ng Diyos. Kung ano yung makakatulong sa'yo. Kung ano yung alam mong makakatulong sa pag-grow mo. Amen. Dahil kung tayo po ay lalakad sa will ng Panginoon, ay naniniwala po ako na ang buhay po natin ay magiging meaningful. Tama. Hindi empty, not wasted, not aimless, but full of purpose, direction, and impact. Amen. Naway ngayong gabi tayo po ay mapaalalahanan na gamitin po natin yung oras natin ng tama. Manindigan po tayo sa tama. Amen. At piliin po nating mamuhay araw-araw. Piliin po nating mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at para sa Panginoon. Amen. So ayun lamang po. To God be all the highest glory.